Magandang tanghali ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-29 ng Abril, taong 2016. Narito mga balitang tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. Indonesia, Malaysia at Pilipinas magpupulong sa susunod na linggo kaugnay ng Joint Maritime Patrol sa International Sea Routes. Mas malaking mid-year bonus ng mga government employees matatanggap na simula May 15. Ikalawang suspect sa pag-hack sa Comelec website na aresto na ng NBI. Dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona, pumanaw na. At 50 patay sa airstrike na tumama sa isang pediatric hospital sa Syria. Una sa ating mga balita ngayon tanghali, makakatanggap na ang mga empleyado ng pamahalaan ng malaking mid-year bonus simula sa May 15. Mula sa Malacanang, may report si Nel Maribuhok live. Yes, Nel. Floor, inilabas na ng Department of Budget and Management ang circular na magiging giya para sa pagbibigay ng mas mataas na kompensasyon ng mga empleyado ng pamahalaan. Sa April 28 Budget Circular number 4 na inilabas ni DBM Secretary Florencio Butchabad, ipagkakaloob na simula May 15 ang mas mataas na bonus ng mga government employee. Aplikable ang circular na ito sa lahat ng posisyon na civilian personnel, regular man o contractual na nasa executive, legislative at judicial branches, maging sa mga constitutional commission at iba pang constitutional offices. Gayun din sa mga military personnel ng Armed Forces of the Philippines at uniformed personnel ng Philippine National Police. Hindi kasama rito ang mga ahensya at GOCCs na exempted sa Republic Act number 6758. Nakasaad rin sa budget circular na simula naman sa October 31 ay ipagkakaloob naman ang year-end bonus ng mga government employee na katumbas rin ng isang buwan na sahod. Cash gift na 5,000 pesos para sa mga karapat-dapat na empleyado na ibibigay naman simula November 15. Sa kasalukuyan ay wala pang inaanunsyo ang Malacanang kung may iba pang good news na aasahan ng mga obrero bilang pagdiriwang ng Labor Day sa darating na linggo. Floor? Nel Maribuhok nagulat mula sa Malacanang. Magpupulong ang Pilipinas, Indonesia at Malaysia sa susunod na linggo upang pag-usapan ng Joint Maritime Patrol sa International Sea Routes. Mula sa Camp Aguinaldo may report si Rosalie Cos live. Yes, Rosalie. Ganyan tanghali, Floor, kinumpirma ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary at Spokesperson Charles Jose na may isasagawang pagpupulong ang mga kinatawan ng Foreign Affairs at Military Commanders ng Pilipinas, Malaysia at Indonesia sa Jakarta sa susunod na Huwebes. Ito ay ayon na rin sa proposal ng Indonesia. Inaasahang mapag-uusapan at pagkakasunduan ang pagkakaroon ng Joint Maritime Patrol sa International Sea Routes sa pagitan ng Sabah Border at Tawi-Tawi Islands kung saan naita ang sunod-sunod na pangingidnap ng teroristang grupong Abu Sayyaf. Ayon sa tagapagsalita ng Department of National Defense na si Dr. Peter Paul Galvez, mayroon ng umiiral na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Republic of Indonesia kaugnay ng Joint Maritime Patrol noon pang 1960s. Subalit kinakailangan ng i-update ito dahil sa pagbabago ng Unified Commands ng Armed Forces of the Philippines na nakakasakop sa pagbabantay sa naturang lugar. Una nang nagpahayag ang kagawaran ng tanggulang pambansa sa kahandaang makipag-ugnayan sa Indonesia para sa iminumungkahi nitong Joint Maritime Patrol dahil sa sunod-sunod na ulat ng insidente ng kidnapping. Floor? Rosalie Cos nagulat mula sa Camp Aguinaldo. Nagsasagawa ang Department of Foreign Affairs o DFA ng awareness campaign sa buong bansa kaugnay ng West Philippine Sea Territorial Dispute. Narito ang report ni Primrose Gilaran. Patuloy na naglilibot sa ilang lalawigan ang mga kinatawan ng Department of Foreign Affairs upang magsagawa ng awareness campaign hinggil sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ay sa gitna ng agresibong reclamation activity ng bansang China na ngayon ay nagbukas na ng lighthouse sa binuong artificial island sa Subi Reef. The objective of our campaign is just to raise the level of awareness, no? Kasi marami pa rin sa mga kababayan natin hindi rin talaga fully understand, no, yung mga issues behind dito sa West Philippine Sea. Ayon kay Foreign Affairs Spokesperson Assistant Secretary Charles Jose, bilang Pilipino, dapat alam natin ang sovereign rights ng bansa alinsunod sa 1982 United Nations Convention on the Laws of the Sea.
Sa ilalim ng batas, bawat coastal state kagaya ng Pilipinas at China ay may karapatan na mag-explore at makinabang sa natural resources. Ngunit dapat sang-ayon ito sa itinaktang limitasyon. 12 nautical miles ng territorial sea, 24 nautical miles ng contiguous zone at 200 nautical miles na exclusive economic zone at continental shelf. Una nang iginiit ng China na pag-aari nila ang buong West Philippine Sea batay sa kanilang 9-dash line map, ngunit kinontesta ito ng Pilipinas sa pamamagitan ng pag-aay ng reklamo sa United Nations Tribunal. We have exhausted all reasonable efforts to find a solution. Unfortunately, China is insisting that they have indisputable sovereignty over almost the entire South China Sea. Patuloy na rin nakikipagtulungan ng Pilipinas sa iba pang bansa sa Asia upang maresolba sa mapayapang paraan ang issue. And at the same time, magkaroon ng early conclusion dito sa legally binding code of conduct, we'll be able to manage yung tension, no? Dahil yung actions ng China ay nakakapagpataas ng tension. Mula rito sa Bacolod City, Primrose Gilaran, UNTV News, Worldwide. Pumanaw na kaninang madaling araw si dating Chief Justice Renato Corona. Ayon sa pamilya nito, binawian ng buhay ang dating punong maestrado sa Medical City Hospital mag-alas 2 ng umaga kanina matapos atakihin sa puso. Bubuksan para sa public viewing ang mga labi ni Corona sa The Heritage Park sa Taguig City simula bukas. Iniutos na ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno na ilagay sa half-mast ang watawat sa Korte Suprema at sa lahat ng mga korte sa buong bansa bilang pagluluksa sa pagpanaw ng dating punong maestrado. Bumuhos naman ang pagkikiramay sa pagkamatay ni Corona. Bagamat ikinalungkot ng dati nitong abogado na si Attorney Rico Quicho ang pagpanaw ni Corona, sinabi naman niya na hanga siya sa pinakita nitong tapang at pakikipaglaban sa Supreme Court. Nagpapasalamat din si Attorney Quicho sa tiwalang ibinigay sa kanya ni CJ Corona bilang isa sa kanyang mga tagapagtanggol sa impeachment case. Hawak na rin ng National Bureau of Investigation ang isa pang suspect sa pananabutahe sa website ng Commission on Elections. Mula sa Maynila, may report si Roderick Mendoza, live. Roderick. Yes, Lakay, na aresto na ng NBI ang ikalawang hacker na suspect sa hacking ng COMELEC website kung saan nakuha ang sensitibong mga impormasyon ng mga rehistradong botante. Kinilala ng NBI ang narestong suspect na si Jonel D. Aces, 23 anyos at isang IT graduate ng Technological University of the Philippines. Ayon kay NBI Cybercrime Division Deputy Chief Vic Lorenzo, naaresto si D. Aces sa kanilang bahay sa Muntinlupa City kagabi matapos magpatupad ng search warrant ang NBI. Nakumpiska ka ng NBI kay D. Aces ang laptop na naglalaman ng 340 gigabytes ng data na ninakaw sa COMELEC website. Ayon sa NBI, inamin ni D. Aces na siya si Lulsec at siya ang nag-upload ng mga ninakaw na data sa internet. Una nang naresto ng NBI noong isang linggo ang IT graduate na si Paul Biteng na suspect din sa pananabutahe sa website ng COMELEC. Sina Biteng at D. Aces ang itinuturing pangunahing suspect sa hacking incident. Parehong miyembro ng Anonymous Philippines ang dalawa at sinabing ibig lamang nilang patunayan na madaling pasukin ang website ng COMELEC. Sasampa ng NBI ng paglabag sa anti-cybercrime law si D. Aces habang pinaghahanap naman hanggang sa ngayon ang ikatlong suspect. Lakay? Maraming salamat, Roderick Mendoza, nagulat mula sa Maynila. Bababa ang bilang ng mga pulis na bumoto sa 3 araw na local absentee voting sa Campo Crame. Mula sa Campo Crame, may report si Leia Ilagan, live. Leia. Magandang alilakas ng 361 police na nagpahayag ng pagboto sa pamagitan ng local absentee voting sa national headquarters dito sa Camp Crame. Nasa 84 pa lamang ang nakaboboto hanggang kaninang alas 10 ng umaga.
maliit ito kumpara sa mahigit 2,000 pwersa ng pulis sa loob ng kampo. Ayon kay PNP-PIO Chief, Police Chief Superintendent Wilben Mayor, tiyak na marami sa mga pulis ang malabo na makaboto ngayong halalan dahil abalang-abala na ang mga ito sa pagbabantay sa ipinatutupad nilang seguridad. Halos wala na aniyang alisan sa pwesto ang mga ito sa kanilang pwestong binabantayan kaya't hindi na maisingit ang pagboto. Ang iba naman aniya ay deactivated na sa COMELEC registration dahil palipat-lipat aniya ng lugar ang assignment ng mga pulis kaya't hindi na nakakaboto tuwing halalan. Tulad na lamang aniya ng kanyang status na deactivated na dahil matagal na siyang hindi nakakaboto. Maging si Chief PNP ay inaming hindi rin makakaboto ngayong halalan dahil ilang eleksyon na rin siyang abala sa pagmamando ng seguridad tuwing halalan. Samantala, muli namang magsasagawa ng accounting ang PNP sa mga tauhan nila sa nagagawing reserve o augmentation force na itatalaga sa mga lugar na kailangan ng mas maraming pwersa. Kabilang dito ang mga lugar na itinuturing na election hotspot o nasa listahan ng election watch list. Kaugnay nito ay nagtaas na rin ng full alert status ang pwersa ng PNP sa Mindanao bilang paghahanda sa seguridad sa halalan. Balik sa Ilacay. Maraming salamat, Leia Ilagan, nag-uulat mula sa Camp Crame. Nasa Iloilo City na ang mga vote counting machine na gagamitin sa Western Visayas sa May 9 elections. Narito ang report ni Lalaine Moreno. 24 oras nang binabantayan ng mga pulis at sundalo ang warehouse sa Iloilo City kung saan nakalagak ang vote counting machines na gagamitin sa May 9 elections. Ayon sa COMELEC Iloilo Office, kumpleto na ang bilang ng mga VCMs na nakaalat sa Western Visayas at tanging hinihintay na lamang ay ang contingency machines o mga pamalit sakaling may depektibong makina. So gamay na gid lang, no? In fact, ang kita dito subugin inventory nila per town, no? And properly labeled ba na ang amon na BCM. Mayroong 5,102 clustered precincts ang Western Visayas at bawat isa nito ay isang makina ang ilalaan bukod pa sa naka-standby na VCM. Kapag natapos ang inventaryo sa mga makina, mga balota at iba pang election paraphernalia, i-deploy na ito sa iba't ibang lugar sa susunod na linggo. Sa May 6 naman nakatakda ang final testing and sealing nito sa mga presinto. Samantala, tiniyak naman ng COMELEC na sapat ang kanilang mga balota sakaling magka-problema sa araw ng halalan. I took it upon myself to look at the voting history sa Iloilo province. The most is 80%. So wala di may 90% plus na voting, no? So in short, kapag 80% ka, you have 20% more ballots. I think that will be enough. Ngunit paglilinaw ng COMELEC, ang Board of Election Inspector ang magdidesisyon kung qualified bigyan ng replacement ballot ang isang botante alinsunod sa General Instructions for the BEI. Mula dito sa Iloilo, Lalaine Moreno, UNTV News Worldwide. Sinabi ng Philippine National Police o kay PNP na dahil sa dami ng naaresto nitong mga wanted sa batas at nakumpiskang loose firearms, kampante ito na magiging tamatahimik ang halalan sa Eastern Visayas. Narito ang report ni Jeneline Gakit. Habang papalapit ang araw ng halalan, mas pinaigting ng Philippine National Police ang pagsasagawa ng gun ban arrest at raids upang hindi magamit sa karahasan ng loose firearms. Sa tala ng PNP mula Enero hanggang sa unang linggo ng Abril, nasa 175 assorted firearms ang isinauli sa pulisya habang 204 naman ang naaresto sa paglabas sa election gun ban. Ayon kay Police Regional Director Chief Superintendent si Erwin Villacorte, mas nabawasan ang kanilang pangamba na magkakaroon ng karahasan sa araw ng halalan dahil may naaresto silang 517 wanted persons bukod pa sa umano'y mga miyembro ng private armed group sa rehiyon. Yun ang naging epekto dun sa mga raid na nangyari. Natatakot na yung mga tao na mag-hold ng unlicensed firearm. So sinusurrender nila. Nagdagdag rin ang 7 pang mobile patrol sa Samarang PNP upang mapabilis ang pagresponde ng mga pulis. Dahil ito nga ang aming ito ang aming hotspot area, yung Samar. And all of those 7 vehicles are going to Samar area to add sa ating police visibility. Nananawagan rin ang PNP ng kooperasyon sa publiko upang maidaos ang halalan ng tahimik at maayos. Regardless kung ano political affiliation yan, sabihin nyo sa amin kung saan yung mga illegal na baril na yan. At yan ay gagawa natin ng aksyon.
Mula sa Tacloban City, Jeneline Gakit, UNTV News, Worldwide. Nagtipo ng mga empleyado ng gobyerno sa Central Luzon para sa isang labor convention kaugnay ng pagdiriwang ng World Day for Safety and Health at Work. Naritong report ni Joshua Anton. Nagsama-sama ang mga empleyado sa isang labor convention sa Central Luzon kaugnay ng pagdiriwang ng World Day for Safety and Health at Work. Tema ngayong taon, ang workplace stress, a collective challenge na layong talakayin ng matinding pressure sa trabaho at maprotektahan ang mga manggagawa mula sa verbal abuse ng kanilang mga employer. Dito natin nakita na hindi naman sa ayaw ng employer, hindi lang nila alam kung paano i-gawin yung ating mga batas. That's the general findings. Kaya nga sa occupational safety and health, binubuhos namin ng oras sa kapapaliwanag, kung ano ito, kung paano. Bahagi rin ng pagdiriwang na kilalanin ng mga manggagawa sa Region 3, lalo na ang mga biktima ng work-related accidents. Ayon sa DOLE, bawat taon ay nakakatanggap sila ng ulat mula sa mga kumpanya hinggil sa pagpapatupad ng labor policies upang matiyak ang kaligtasan ng mga empleyado. Karamihan sa atin yung sa may manufacturing kasi nandyan yung mga equipments manufacturing. Kasi dapat pag mayroong mga accident or incident na nangyayari sa isang kumpanya, dapat gumagawa sila ng report at sinasubmit sa DOLE. Nang sa ganon, magkaroon tayo ng data, kompletong data ang DOLE kung ilan yung na-aksidente sa isang taon. Samantala, bilang bahagi naman ng paggunita sa Labor Day sa Mayo 1 ay isang region-wide jobs fair ang isasagawa sa May 1, 3 at 6. Mahigit sa 31,000 local at overseas jobs ang maaaring applyan ng ating mga kababayan sa iba't ibang larangan gaya ng customer service representative, call center agents, production operators at workers, sewers, welders, masons, sales clerks at associates. Ito ay gaganapin sa ilang mall sa Bulacan, Clarks, San Fernando, Nueva Ecija at Tarlac. Joshua Antonio, UNTV News, Worldwide. Po ang ating health news ngayong tanghali. Magbabalik akong muli mamaya para sa iba pang balita. Balik sa inyo, Flor at Lakay. Magbabalik ang UNTV News. Sa pagpapatuloy ng UNTV News. Tulong muna, bagong balita! Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang lalaking nasugatan matapos na bumangga ang kanyang motorsiklo sa concrete barrier sa Quezon City kagabi. Narito ang report ni Reynante Ponte. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorcycle accident sa Quezon City pasado alas 11 kagabi. Nanatnan pa ng grupo ang biktima na nakaupo sa gilid ng mga plastic barrier sa northbound ng EDSA sa bahagi ng Cain Road sa Barangay Apolonio, Samson. Ayon sa MMDA Traffic Constable, bumangga ang minamanehong motor ng biktima sa mga plastic barrier at saka ito tumilapon. Isang rescue volunteer na dumadaan sa lugar ang unang nakakita sa biktima at tumingin sa kalagayan nito. Nagtamo ito ng gasgas at mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na kinilalang si Jerry Carl Chavez, 24 anyos. Pagkatapos malapatan ng pangungulunas ay isinugod na si Jeric sa MCU Hospital. Reynante Ponte, UNTV News, Worldwide.
Patay ang dalawang hold-upper matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Las Piñas City kanina madaling araw. Narito ang report ni Benedict Galasan. Itong naspat ang dalawang hold-upper matapos makipagpalitan ng putok sa mga pulis sa Canaynay Avenue, Las Piñas, pasado alas 2 kaninang madaling araw. Na-recover sa dalawang napatay na sospek ang dalawang kalibre 38 na baril, ilang basyo ng bala at bag ng kanilang nabiktima. Sa investigasyon ng Las Piñas Police, isang babae ang humingi ng tulong sa nagpapatrolyang pulis nang hold-upin siya di kalayuan sa encounter site. Agad namang inalarma ng mga ito ang kanilang mga kasamahan na nagbabantay sa checkpoint sa direksyong tinungo ng mga sospek. Itinawag din ng mga kasamahan nila dito sa lugar na ito kung saan nandyan din yung outpost nila. So yung mga kasama nila nagkanda kaagad ng checkpoints. Siguro na napansin itong mga ito na may kumukutitap doon, bumalik. So nasalubong sila ngayon ng mga kasama natin. Positibong kinilala ng biktima ang dalawang nasawi na siyang nang hold up sa kanya. Sabi niya sa akin, ibigay mo na lang daw yung bag ko, ayaw daw masaktan. Wala namang nakuhang pagkakakilanlan sa dalawang napatay na sospek. Benedict Galasan, UNCV News Worldwide. Aabot sa 50 ang nasawi matapos natamaan ng airstrike ang isang pediatric hospital sa Aleppo, Syria. Sa video na in-upload sa social media, makikita ang mga rescue officials na nagkukumahog sa pagbubuhat ng mga nasugatang biktima habang may ilan pa na na-trap sa gumuhong gusali. Ayon sa Doctors Without Borders sa Middle East, posible pang tumaas ang bilang ng casualties. Ang Al-Quds Hospital ang kaisa-isa na lamang pediatric hospital na nag-ooperate sa syudad. Kinundinanan ng Amerika ang ginawang airstrike at itinuro ang rehimen ni Syrian President Bashar al-Assad na nasa likod ng pag-atake. Sinabi ng Syrian Observatory for Human Rights na sa nakalipas na 6 na araw, umabot na sa 71 na sibilyan na nasawi sa civil war sa bansa. Balita pa rin sa labas ng bansa, niyanig ng magnitude 5.6 na lindol ang karagatan ng Taiwan kahapon. Ayon sa China Earthquake Network Center, naitala ang sentro ng lindol malapit sa Hualien County na may lalim na 8 kilometers. Ayon sa mga residents sa Taipei, naramdaman din nila ang paghinig at nakita ang ilang gusali ng umuga. Makalipas ang 10 minuto, naramdaman naman ang 4.9 aftershock. Nakapagtala ng 26 na aftershocks ang Taiwan sa buong magdamag. Wala namang iniulat na mga nasirang gusali o casualties dahil sa lindol. Pansamantalang pinagpaliban ang pagkakapasa ng migration deal sa Turkey matapos na magkainitan na nauwi sa suntukan ang mga mambabatas doon. Sa video na kuha ng isa ring mambabatas, makikita mga deputy na magkabilang partido na AK Party at Pro-Kurdish Opposition na nagsasagutan sa sesyon hanggang sa magpang-abot na ang mga ito. Nagsimula ang kaguluhan ng sabihin ng isang Pro-Kurdish Opposition member na ang dahilan ng pagkamatay ng maraming sibilyan sa bansa ay ang sinagawang military operations laban sa mga militanteng Kurdistan Workers' Party at dahil sa away sa Lunes na sasagawa ang full session ng parlamento. Magbibigay ng reward money sa sino mang makapagtuturo o kaya makapagbibigay ng impormasyon sa pumatay sa campaign manager ng isang kandidatong mayor sa Santo Tomas, Batangas noong Abril 23. Narito ang report ni Vincent Octavio. 300,000 piso ang inilang pabuya para sa makapagtuturo sa kinaroroonan ng pumaslang sa local campaign manager na si Mario Rivera. Si Rivera ay nasawi matapos pagbabarilin sa harap ng isang mall sa Santo Tomas, Batangas noong Abril 23. Sa investigasyon ng mga otoridad, isa ang politika sa mga tinitingnang anggulo lalo't siya ang campaign manager ng isang kumakandidatong mayor ng Santo Tomas at siya rin ang namuno sa kampanya noon ni incumbent mayor Edna Sanchez. Ngunit paglilinaw ng pulisya, hindi pa nila ito itinuturing na election-related incident. Dito sa kapulisan ng Santo Tomas, ginagawa namin lahat ng aming magagawa. Sinabi rin ni Superintendent Nunez na mayroon na silang lead sa posibleng kinaroroonan ng suspect. Nagpasalamat naman ang biyuda ni Rivera sa mga nagbigay ng reward money at umaasa mabibigyang katarungan ang sinapit ng kaniyang asawa. Mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng asawa ko dahil wala po siyang ginawang masama sa kapwa. Lahat po talaga ng kanyang ginagawa ay para sa mamamayan. Mula
Mula dito sa Batangas, Vincent Octavio, UNTV News Worldwide. Inilagay na sa ligtas na lugar at binigyan na rin ng security ang mga anak ni pambansang kamao Manny Pacquiao. Kasunod ito ng ginawang pahayag ni Pangulong Benigno Aquino III na balak kidnapin ng mga bandidong Abu Sayyaf si Pacquiao, Chris Aquino at alinman sa kanilang mga anak at maging ang Pangulo. Pinuna rin ni Pacquiao ang pagsasapubliko ni Pangulong Aquino sa impormasyon. Ayon kay Pacquiao, dapat na ipinaalam sa kanya ng personal ang bagay na ito at hindi sa pamamagitan ng publiko. Sinabi rin ni Pacquiao na may pagdududa siya sa ibinalita ng Pangulo pero hindi na ito babaliwalain. Samantala, tiwala si dating World Heavyweight Boxing Champion Vladimir Klitschko na mababawi niya ang mga titulo na naagaw sa kanya ni Tyson Fury ng Great Britain. Itinakda ang rematch ng dalawa sa Hulyo 9 sa Manchester. Nagwagi si Fury sa Ukrainian-born at dating IBF, WBA at WBO title holder na si Klitschko sa pamamagitan ng unanimous decision sa kanilang sagupaan sa Dusseldorf, Germany ng nakaraang taon. Nakuha ni Fury ang WBA at WBO title ni Klitschko sa kanilang laban noong November 2015. At yan po ang ating sports news ngayong tanghali. Ako po si Wyla Soriano. Happy weekend sa inyo, Flor at Lakay. Salamat, Wyla. At yan ang kabuuan ng ating balitaan sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at ng UNTV News and Public Affairs. Ako si Flor Perez. Ako naman si Ronnie Lakay Gonzalo. May pangyayari bawat minuto at may balita bawat segundo. UNTV News. Magandang tanghali at Happy Weekend! UNTV News would like to thank the following: Genesis